谢。你好嘛？Alam niyo ba yun, ni hao? Ha? Hello, ni hao. Ni hao na bangus. Hallelujah. Hallelujah. Ayan, galing po kami ng Taiwan from Tuesday. Bumiyahe po kami ng Tuesday, no? Tuesday kami bumiyahe, nakarating kami doon ng Wednesday ng madaling araw. And then umuwi po kami kahapon, nakarating kami ng after lunch dito po sa Cavite. Glory to God. Okay. Our trip in Taiwan was full of reflections, was full of revelations. No, hindi lang po kami nagbakasyon doon. Hindi lang po kami nag-tour doon, but God used that trip para mas lalo po ako maging close sa Kanya. Oh, glory to God po. So, hallelujah. I just want to give glory to God kasi yung trip po na yon was its purpose po is to celebrate yung 65th birthday po ng mother ko. And ang plano lang po namin mag-asawa kasi 10th anniversary po namin, wedding, nung May 30. Ang plano lang po namin originally was to go to Tagaytay, kaming dalawa, to celebrate our paper anniversary. No, paper anniversary yun, yung 10th. Ha? First ba yung paper? Ano ba yung 10th? Hindi ko alam eh. Anyway, yun lang po yung original plan namin mag-asawa. Nag-uusap kami na somewhere around Tagaytay or Rizal sa Tanay na kami po ay mag-staycation doon. But God had other plans and we made it to Taiwan by the grace of God. Amen. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon, syempre din sa kapatid ko rin po na ginamit para kami po ay mapasama doon sa Taiwan. So, it's my first international trip. And marami po akong first time actually. No? Kasi saka ko na lang kukwento kasi hindi naman po ito para tungkol sa akin. It's about Jesus. Amen? Ayoko pong mapahaba ng kwento tungkol sa akin because this pulpit is about Jesus. Amen? Hallelujah. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we are so thankful. We are so grateful, Lord, for your presence here in this place. Thank you for your grace, O God. Salamat sa biyaya mo na kinakatagpo mo po kami, Panginoon, dito sa lugar na ito. Kaming mga nauuhaw at nagugutom, Lord, sa iyong presensya ay kinakatagpo mo, Panginoon. Lord, we continue to draw near to you, Lord. And we humbly ask, O God, na mangusap ka po sa puso ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Lord. I-reveal mo sa amin ang iyong sarili. I-reveal mo sa amin, Lord, ang iyong perpekto pong kalooban. Makilala ka po namin, Panginoon, that we are here not just to hear mere words of human, but Lord, we are here to witness the demonstration of the power of the Spirit in our lives, O God. Lord, ang kapangyarihan ng iyong Espiritu, Panginoon, ay may kapangyarihang magbago, magpagaling at magpalaya sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Lord, nagpapasalamat kami dahil kami yung niligtas. Kami, Panginoon, ang inalayan mo ng iyong buhay na dahil sa amin nabubo ang iyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo upang kami ay mapawalang sala, mapatawad sa aming mga kasalanan, magkaroon ng bagong buhay at magkaroon ng pag-asa na pagkatapos ng buhay namin sa mundong ito ay meron kaming inaasahang buhay na kapiling ka. At yun ay magpasawalang hanggan. Lord, ihanda mo po ang aming puso sa umagang ito. Makamtan po namin, higit sa lahat, ang presensya mo. Hallelujah, ang salita mo, Panginoon. Hallelujah. We praise you, Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Good morning, everyone.
Sabi mo sa katabi mo, tapikin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, ni hao. Ni hao. Ha? Nalimutan ko yung tanong ni Cindy. Ano yung tanong niya? Pag nagtatanong daw yung Taiwanese, nalimutan ko eh. Ayun. Ano pala ito? Sa Taiwan daw, imbis na good morning ang bati nila, ang tanong daw nila, hindi nalimutan ko kasi yung sa Taiwanese na salita eh. Ang unang bati talaga nila is, are you hungry? Gutom ka ba? Yun ang bati nila, hindi ni hao. Basta may word sila na ang ibig sabihin sa English ay, are you hungry? Are you hungry? Kasi po, Taiwanese love food. Taiwanese people loves food. They like to eat. Kaya tanongin mo yung katabi mo, are you hungry? Alam niyo po, kahit ang Taiwanese people ay mahilig sa pagkain, kukunti lang yung mga obese sa kanila. Pero kain sila ng kain. Doon sa pinuntahan po namin sa Shimenting, ang dami dong pagkain, kahit saan ka mapadpad, may pagkain. Hindi ka pa nga nakakapunta sa restaurant, baka busog ka na. Sa dami ng street foods. Opo, alam nyo ba, doon sa Taiwan, halos hindi kami nagkanin. Noodles. Ano ba yun? Xiaolong Bao. Basta iba-iba. Hindi mo magugustuhan kumain ng kanin doon eh. Kasi bago ka pumunta doon sa may kainan ng kanin, busog ka na. Praise God. Okay? At alam nyo po ba na ang Taiwanese people, the reason why many of them are not obese because they like to drink tea. Mahilig po sila sa tsaa. Hindi nesty, hindi iced tea, hindi milk tea. Tea. Organic tea. Na nire-raise po doon or gino-grow sa bundok ng sa mga bundok ng Taiwan. And Taiwan is 70% mountains. Napakaliit lang po ng Taiwan, mas malaki pa po ang Pilipinas. Their land is composed of 70% mountains. 30% lang po yung habitable land po nila. And according to their history, doon kasi kwento po ng tour guide namin, according to their history, the main source of their income way back then was making tea. Yun ang pinaka-main product po nila, yung tsaa. Kaya pag may nagpadala sa inyo ng tsaa na galing sa Taiwan, mahal yun. Mahal po yung isang box ng tsaa na sa Taiwan. Mahal. Pag kinonvert mo po dito sa Pilipinas, halos 3,000 piso yung isang box. At meron po silang tsaa na nagkakahalaga ng milyon. 60 years old na siya. Opo, doon sa tea house na tawag dito na pinuntahan po namin, ginaid kami ng aming tour guide. Yung meron siyang naka-display na tsaa doon, hindi mabili-bili kasi milyon ang halaga. Amen ba? Simpleng tsaa lang pero gano'n ang halaga. Amen? Ngayon matututunan nyo kasi ang pag-uusapan po natin ngayong umaga is about God's cup of tea. God's cup of tea. It's the parable of the tea. Amen ba? Alam nyo si Lord, when you read the Bible, hilig po siya magkwento. Diba? Parables. Parables are like kwentos sa ating mga Pilipino. Mahilig siya pong mag-istorya. And the parables ay mga ordinary na mga bagay na nangyayari na merong spiritual implications or merong spiritual na kahulugan. Amen? So, when we were in Taiwan, I realized yung tsaa, kung paano po siya kinuha, kung paano siya pinrases, kung paano siya sinerve, ay meron palang spiritual meaning behind it. Yun po yung nireveal sa akin. Hindi lang po yun. Isa lang po yun sa mga nireveal sa akin ng Panginoon when we were in Taiwan. And I want to share this with you. Are you hungry? Are you hungry? Okay. Hallelujah. So, when we were in Taiwan, habang nadudun po kami sa tour, kinukwento na po nung tour guide yung tungkol po dun sa tsaa.
doon sa tea. And habang siya'y nagkukwento, yung may-ari po nung tea house na pinagstayan po namin for a while, ay nagbigay po sa amin ng, ng free sample nung tea leaves niya. Nilagay niya po yun sa isang water bottle, yung tea leaves, and then sinelyuhan, tinakpan. Binigay niya sa akin yung water bottle na mayroong lamang tea leaves and water. Ang sabi sa akin ng may-ari, wag na wag mong isi-shake yung bottle na yan. Don't shake the bottle. So kailangan yung bottle, meron ba kayong diyan? Meron ba kayong kahit tumbler lang para makita nyo lang yung Ang laki naman. Kahit maliit lang, ayan. Thank you very much. So, halimbawa, nilagay yung tea leaves, nilagay ng tubig, tapos sabi nung babae, sabi niya, dapat nakaganto lang yung bote. For 3 hours. Nakarest lang. Hindi po siya pwedeng i-shake para lumabas yung aroma, yung lasa ng tsaa, dapat nakaganyan lang. For 3 hours. Sabi niya. Ganyan lang. Nasa tour pa kami noon. Maglalakad kami, akit kami ng mga hagdan, babalik kami sa bus, pupunta pa kami sa isang lugar, dapat nakaganyan lang yung bote. Hindi siya pwedeng i-shake for 3 hours. Saka mo lang siya pwedeng inumin. Amen? Okay. Paggalis namin dun sa lugar na yon, that was Jufen. Sa Jufen. Paalis na kami sa Jufen, papunta kami dun sa meeting point, kung magpipick up sa amin na bus. Sabi nung tour guide, nasalubong niya ako kasi hawak ko pa rin yung boteng ganon. Sabi niya, "Oh, you have a mission." Sabi niya, "You have a mission." Sabi ko, "Ano? What? What mission?" Sabi niya, "Do not shake that bottle." So yung tumatak sa akin nung pauwi pa kami. Habang pauwi kami, paulit-ulit sa akin yung sinabi ng tour guide. Sabi niya sa akin, "You have a mission." You have a mission. So hindi lang pala talaga vacation ang pinunta ko po sa Taiwan. I have a mission. Amen? You have a mission. And ngayon pong umagang ito, I want to tell you how the tea or the tea leaves can be helpful sa buhay natin spiritually. Amen po ba? Ni-research ko po siya kung bakit sinabi sa akin nung tour guide yun, or nung may-ari nung gumagawa nung tsaa, na bakit bawal siyang i-shake. Because shaking the bottle while it is brewing can cause the tea leaves to clump up or to clump together. Magdidikit-dikit po sila. Magiging pangit yung itsura. Parang lumot ang itsura, hindi tea leaves. Magiging parang lumot ang itsura, pangit itsura. At the same time, it will impact the ability of the tea leaves to release their aroma. Okay? And flavor. Hindi mo makukuha yung masarap niyang aroma at yung masarap niyang lasa pag sinake mo yung tea doon sa loob ng tea leaves. Amen ba? Okay. So, it affects the flavor and the aroma of the tea. Alam niyo po, na-experience namin, first hand, doon binubro sa harapan namin yung tea. Doon talaga mismo. No? Nilagay niya yung tea leaves, tapos nilagay niya ng mainit na tubig, maya-maya, sinerve niya sa amin. Ang sabi niya, sa Taiwan, ang pag-inom ng tsaa, pag binigay sa'yo, hindi inom agad. Ang kailangan mo nang gawin, pag sinerve sa'yo yung teacup, amoy na muna. At pag amoy namin, ako personally, pag amoy ko nung tea, sarap. Nakaka-relax. Yung amoy pa lang niya, nakaka-relax na. Tingnan mo nga yung katabi mo. Amoyin mo nga yan, nakaka-relax ba amoy niyan? Amoy pa lang, marirelax ka na. At iba-iba yung tsaa nila, iba-iba yung purpose. Yung isa, yung pink daw na box na tsaa, siya, pampaganda, pantanggal stress. Sabi nung may-ari, iniinom daw niya yun sa umaga. Kasi, in the morning, haharap ka sa trabaho, may stress ka. So, yun, unang-una pa lang sa umaga, yung anti-stress na yung
nilalanghap niya at iniinom niya. Tapos sa gabi, dahil siyempre, hindi lang siya nagtrabaho, kumain din siya. So much grease, sabi niya, so much grease. Maraming mantika. Mamantika yung pagkain ng Taiwan eh. So sa gabi, iniinom niya yung oolong tea. Yung oolong tea naman daw ay nakakapag-flash ng oil. Kaya kukunti yung matataba sa kanila. Tingnan mo nga yung katabi mo. Konti yung matataba sa kanila. So yun daw yung iniinom niya. Okay, yung dalawang tea na yun. Praise God. Hallelujah. Ayan. At isa pang fact about the tea leaves or the tea tree, yung puno mismo na pinagkukunan ng tea leaves, hindi po sila tumutubo or nag-grow sa ibang lugar. Doon lang po sa Taiwan mountains. Bakit? Because yung weather nila, yung location nila is very perfect to plant those tea tree. Pag tinanim mo siya halimbawa dito sa Pilipinas, hindi ganun yung magiging end product niya. Hindi siya ganun ka-aromatic, hindi siya ganun kasarap. Pero yung authentic Taiwanese tea, pag inamoy mo talaga, makaka-relax talaga. Totoo naman. Totoo po. Tapos ang pag-inom daw ng tsaa, una, sip lang, tikim, di ba? Tapos sunod, lagok. Tapos yung pangatlo, and your final sip, yun na yung pang-iwan ng lasa niya. Ganun daw yun. So tatlong ganun mo lang yung teacup pag sinerve sa'yo. Okay? So, ilan lang po sa mga, mga side story about the tea. And let's go on dun sa atin pong sa topic natin. In Ephesians chapter 2, verse 8 to verse 10, sabi rito, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." Sabi mo sa katabi mo, you have a mission. Sabi mo sa katabi mo, you have a mission. Ang sabi po ng Bible, we are His workmanship. In other translations, yung workmanship, it's yung parang ikaw yung pinaka-best niyang creation. Amen? You are God's best masterpiece. Sabi mo sa katabi mo, you are God's masterpiece. Amen? Amen? We are God's masterpiece. What's our purpose? We are created in Christ Jesus for good works. We are created for good works. Your purpose as the masterpiece is for good works. Amen ba? Katulad po nung tsaa, it's perfect na nakatanim po siya doon sa Taiwan. And the masterpiece of it is yung kanyang process kung paano siya sinaserve. Yung preparation niya, yung brewing niya, and then yung serving po niya. Amen ba? So the tea is the masterpiece of Taiwan. Amen? And you are a masterpiece of God. Hello? Amen. Kumbaga, yung tea, yung tsaa, is the workmanship of Taiwan. We, as Christians, as sons and daughters of God, we are masterpiece of God. The tea is the masterpiece of Taiwan. Amen ba? And our purpose, okay, our purpose is for good works. The tea, ano yung purpose niya? What's the purpose of the tea? To make you relaxed, para ma-flush out yung toxins sa katawan mo. That's the purpose of the tea. Amen? Amen. But before the tea or the tea leaves serves its purpose, it has to be prepared. It has to be brewed. And then, pagkatapos, saka siya isa-serve. Hindi yung pagkakuha mo ng leaves dun sa tea tree, yun na yung isa-serve mo agad.
Entiendes? Hello? May process. Sabihin nyo sa katabi nyo, may process. To serve your purpose for good works, you need to understand the process. Hello? Amen? Because God prepared beforehand that purpose, that we should walk in that purpose. Alam niyo po ba kung bakit minsan umaalingasaw ka? Hindi po ito literal na hindi naliligo ha. Umaalingasaw yung bad side mo. Because you are not doing your purpose, your good works. Why? Because you don't know the process. Amen ba? Akala po natin, connected ka lang kay Jesus, pwede ka nang i-serve. No, there should be a preparation. There should be brewing. Ano po yung brewing? Yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung in-illustrate ko kanina, nakahiga lang po siya for 3 hours. Hindi mo siya pwedeng galawin. Until lumabas yung aroma at yung perfect na lasa ng tsaa. And then, pwede ka nang i-serve. Amen ba? Are you hungry? Are you hungry? In the preparation process po sa tsaa, ang ginagawa po dito sa preparation is first, di ba yung dinray na tea leaves, ay uhugasan muna siya ng mainit na tubig. Okay? Amen ba? Saglit lang for it to be washed. Okay? And awaken the tea leaves. Bubuhayin. Kasi patay na siya tuyot na Tama ba? So, the first is, it has to be, paano matawag doon? Yung buhusan ng mainit na tubig. Saglit na saglit lang para, kailangan ma-pour siya ng mainit na tubig para mahugasan at the same time, mabuhay, ma-awaken. Amen po ba? Parang tayo, dati patay. Amen ba? Pero na-born again. Binuhusan tayo ng Holy Spirit. Kaya tayo'y nabuhay. Hello? Hinugasan tayo, sabi ng Titus chapter 2 or chapter 3. We have been washed by the Holy Spirit. Amen? Nabuhay ka dahil sa Holy Spirit. Nabuhay tayo dahil sa Holy Spirit. Amen ba? Nilinis tayo ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen? So that's the first process sa preparation pa lang yun Pagkakuha, ida-dry, then after drying, you have to wash it and to awaken the tea leaves. Amen? Hallelujah. Pagkatapos po nun, sabi diyan, to prepare, my point number 1 is to prepare, is to find the perfect environment. You cannot be planted and think that you can serve your purpose if you are not in a perfect environment. Amen? You cannot grow as a Christian kung ang environment mo ay hindi fit para ikaw ay lumago. That's why in 1 Corinthians chapter 15 verse 33, ang sabi doon, bad company corrupts good habits. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Bad company. Ano nga po natin? Thank you. Yan Evil company corrupts good habits. Sa Tagalog po, ang masasamang kasamay nakakasira ng mabuting ugali. Parang ganito yan. Nag-uumpisa ka ng sumunod kay Jesus. Nag-uumpisa ka ng makilala ang Panginoon. Okay? But when your environment ay ganyan, yung lagi mong kasama, nagmumura, nagda-drugs, nagyoyosi, nag-aalak, ng bababae, ng lalaki, sinungaling, chismoso, chismosa, ano pa? Kung ano-ano pa. Homosexuality. Ba't iba?
Sabi diyan, ang masamang kasama nakakasira ng mabuting ugali. So, imagine niyo po yung tsaa na yon, yung tea leaves na yon. Kung sa wrong environment mo siya dadalhin, hindi mo makukuha yung aroma niya. Hindi mo makukuha yung perfect na lasa niya. Walang mag-benefit doon na yun. Sayang lang yung pagtatanim mo doon. Sayang yung buhay mo bilang Christian kung magiging ganyan lang tayo. Okay, so in preparation, you should find the perfect environment. Be in an environment where you will grow. Hello? Be in an environment where you will grow. Humanap ka ng lugar kung saan lalago ka. Hello? Hello? Yung sanggol na bata, ilang beses siya pinadedede ng nanay niya para lumaki siya at lumusog siya. Ilang beses po dapat siya dumidede? More than 3 times, more than 5 times. Amen? Ilang beses ka nagbabasa ng Bible sa isang araw? Ilang beses ka nagpe-pray? It's not about the numbers, it's about the quality. Maraming gata sa market, tama ba? Pero hindi lahat de kalidad. That's the quality po ang usapan. Quality ba yung binibigay mong time kay Lord? Quality ba yung time na binibigay sa pagbabasa ng Bible? Meron ka bang nakukuhang nutrition when you read your Bible? Ibig sabihin, revelation, nare-reveal ba sa'yo yung Bible habang binabasa mo? O para ka lang magbabasa ng dyaryo o ng pocketbook o ng magazine? The Bible is meant to nourish your soul and your spirit. Hindi lang para ma-checkan mo yung Bible verse of the day or yung devotion mo kasi required sa'yo kasi checkan ng life group leader mo. Hello? It's meant to nourish us. Are you growing in your personal relationship with the Lord? Hindi po pwede na tuwing Sunday lang po kayo nakakita ng Word of God. It should be every day. Amen? So you should be in an environment where you will grow. Psalms chapter 1, tingnan nyo to. In the book of Psalms chapter 1 from verse 1. Hanggang verse 3. Sabi po rito, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Amen? Hindi siya lumalakad kasama ng mga hindi makadiyos. Anong sabi? Blessed. Sabi nyo nga blessed. Sabi nyo pinagpala. Pastor, ang saya-saya nila doon, no? Ganja. Diba? Ano ba? So what? We get drunk. Saya-saya nila, pastor, oh. Masaya ba talaga sila? Pinagpala ba talaga sila? Kaya nga sila gumagamit nun kasi malungkot sila. Kaya nga ganun buhay nila kasi malungkot sila. Humahanap sila ng saya sa maling lugar, sa maling paraan. Amen? So be in an environment where you will grow. Who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the paths of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Yung mga tumutuya sa Diyos. Alam niyo po kami mag-asawa, pagka minsan may mga kausap kami na medyo parang ina-attack niya si Lord, yung karakter ni Lord, napapaganon kami. Lalo yung mga palabas sa TV, minamak si Lord. Lipat na yan. Huwag nang panoorin agad yan. Verse 2, but His delight, sabihin nyo nga po, delight. Ano yung delight sa Tagalog? Yung kasiyahan mo. Amen? His delight is in the law of the Lord, and in His law, He meditates day and night. Minameditate po yung Word of God. Amen? Verse 3, ano mangyayari sa taong yon? He shall be like a tree
planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf, wow, shall not wither, and whatever he does shall prosper. Hello? Secret to blessing. Sumunod ka sa Diyos. Amen? So find a perfect environment. Be in an environment where you will grow. You expose yourself to people and to places na mag-grow ka spiritually. And personally as well. Okay? Kasi hindi lang po tayo hallelujah, hallelujah, tapos namamalimos ka sa kalsada. You should grow personally. Amen ba? Ang bahagi ng buhay ng tao is spiritual, physical, emotional, mental, and financial. Kailangan nagpa-prosper ka sa limang yan. Yung iba gusto lang financial. Tsaka physical. Macho, guwapito daw ako. Diba? Gusto lang ganun. Pero walang relasyon sa Diyos. Yung iba gusto maganda lang. Diba? Yung iba gusto mayaman lang. Yung iba gusto maging mentally stable lang. Alam niyo po, ang pinaka-root cause kung bakit malungkot ang mga tao sa buong mundo, because they neglect the spiritual aspect of their lives. Kahit makuha niyo po yung 4, magiging malungkot ka pa din. Kasi the spiritual encompasses everything. Kahit wala ka nung 4, basta meron kang Diyos, you're already complete. Amen? Pero again, if you're connected to God, imposibleng hindi mapagpala lahat to. Hindi ko po sinasabi na ito lang yung pahalagahan mo. No. Pahalagahan mo to, itong 4 na to, bibigay niya. Seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Amen. Iba-iba po tayo ng priority. Tama po ba? But doon sa priority na yon, dapat mas top priority natin si Lord. Amen? Laging una ang Panginoon. Okay. Yung tea has to be prepared. Number 2, it has to be brewed. Okay? So the brewing process. In the brewing process, ito po yung sinasabi ko na sa inyo kanina, for 3 hours, hindi po siya pwedeng ma-shake. Yung pinaglalagyan ng tea leaves para lumabas yung kanyang perfect aroma and yung perfect na lasa. Amen? So, paano natin gagawin yun? You soak in the presence of God. Alam niyo ba paano nasi-shake yung bottle pag nagsusok ka sa presence ni Lord? Nakabukas yung notification ng cellphone mo. Cellphone mo lang yung problema. Kaya madaling ma-shake yung bottle. Tapigin mo yung katabi mo. Cellphone. Kaka-cellphone mo yan. Amen? Kaya, again, kaya minsan mabaho yung umaalingasaw. Kasi imbis na magbabad ka sa presence ni Lord, nasishake ka kaagad. Tumundog cellphone mo, naalala mo yung problema mo, aalis ka na doon sa presence ni Lord. Lord, mamaya na lang ha. Wala. Wala mangyayari. Kailangan you soak. Magbabad ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magbabad ka. Hello? Magbabad tayo sa presence ni Lord. Amen? Magbabad tayo sa presence ni Lord. And make sure when you soak. Di ba, halimbawa, sino naglalaba sa inyo? Sino naglalaba sa inyo? Marunong maglaba? Oh, pag naglalaba, yung ibang damit, di ba, medyo mabaho, anong gagawin mo doon? Bababad mo kasi mabaho eh. Pagka kulang yung oras ng pagbabad, kahit labhan mo pa yon, kahit i-down mo yon, kahit patuloy mo sa araw, pag suot mo, mabaho pa din siya kasi kulang sa babad. Oh, may nakuha akong dito eh. Technique dito eh. Yung sabon, lagyan daw ng suka para matanggal yung amoy. Bababad mo na 1 oras, sabi niya. Oh?
Yan, pagdating sa paglalaba, yan ang ating profesor. May doctorate yan eh. Sa paglalaba. Amen ba? So dapat tama yung oras ng babad para hindi umalingasaw. Amen? So make sure after you soak, you smell like Christ. Kasi po, yung iba alam nyo ha, mali yung process ng pagbababad. Kaya kahit nag-prayer and fasting pa, baho pa din ang amoy. Baho pa rin ang ugali. Amen? Hindi niya naintindihan yung tamang process ng pagbababad sa presence ni Lord. Akala niya, pagka nababad ka sa presence ni Lord, ang galing-galing ko na. Magtatayo na ako ng sarili kong church. Papalitan ko na yung worship leader. Mas magaling ako sa kanya. Nag-fasting ako ng 5 days. Nag-fasting ako ng 7 days. Mas magaling ako sa kanya. Mas marami na ako natin na seminar sa kanya. Mas matanda ako sa kanya. Ang tanong, tama ba yung soaking mo? Yung process mo sa pagbababad mo sa Diyos? Kasi kapag tama yung pagbabad mo sa presensya ng Diyos, you will smell like Christ. Ano pong ibig ko sabihin? Tingnan nyo to. In Romans chapter 12, verse 1 hanggang verse 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service or your worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. You present your bodies. Yung iba kasi ang pinapresent lang kamay, yung paa, pero hindi niya pinapresent yung kanyang puso, yung kanyang isip, yung kanyang kaluluwa, yung buong siya. Lord, sa'yo na yung wallet ko, wag lang yung puso ko. Mahal ko siya eh. Hello? When you present your life to God, you present all of you. Not just some of you. Hello? Mata mo, tenga mo, bibig mo, kamay mo, paa mo, isip mo, damdamin mo. You present it all to God. Surrender it all to God. Amen? Acts chapter 4, verse 13. When they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated, untrained men, they marveled and they realized these people had been with Jesus. When people see you, do they see Jesus? Do they realize, ay, Christian to, kaya ganito to? O magugulat na lang sila, ay, Christian ka pala? No, sila mismo, Christian siguro to. Because of the way you speak, the way you treat them. Amen? Amen ba? Ay, Christian. Totoong Christian to. Alam niyo po ba, sabi sa amin ng tour guide namin, yung ibang nagtitinda ng tea, hinahaluan po nila ng hindi original na tea. Parang bang Christian. You smell like, you smell like, you are not, you only smell. Kasi pag hinalo mo daw yung Taiwan tea dun sa ibang tea na hindi original, parang, oo nga, parang ito yung original, parang lang, pero hindi. You're not getting the value ng totoong Taiwan tea. Kasi may halo. Naintindihan po ninyo? May halo. So, kailangan be separated sa sistema ng mundo. Para talagang umaling, parang maging aromatic yung iyong amoy. Amen? Hallelujah. So in the brewing stage, dun sa tsaa, you need to be soaked in the presence of God. At habang kasok doon, talagang
nanunuot sa iyo yung amoy ng Panginoong Hesus. Amen? It changes you from the inside out. Ang unang-una po niyang gustong babaran ay yung puso natin. Amen? Kasunod na po doon yung actions natin, pati yung the way we talk, nababago na siya. Kasi unang nababad yung heart natin sa presence ni Lord. Amen? Hallelujah. And then, after that is you are ready to be served. Amen? You are ready to be served. Pwede ka nang ipainom sa ibang tao. Kasi na-prepare ka na, nahugasan ka na, na-awaken ka na, and then nababad ka na. So pwede ka nang lagyan ng tubig na mainit, tapos isi-serve ka na. Maaamoy ka na, di ba? Pag dumaan ka po doon sa kalsada doon sa Jufen, amoy na amoy mo yung mga tsaa. O yung mga totoong tsaa. Pag ganun mo, bango talaga. Di ba? Yun. Pwede ka nang i-serve. Okay? In this process, this is the process where other people will benefit and are blessed from what God, sorry po, baka kulang from what God has purposed for you. Okay? So, dito sa serving, nasa-serve mo na yung purpose mo. For good works, yung kanina sa Ephesians chapter 2 verse 10. Okay? Because you are created for good works. How you benefit and bless others will depend on the brewing stage. Naintindihan po ninyo? How you smell and how you taste depends on the brewing stage. Kasi kung pinrepare ka pero mali yung brewing stage mo, wala. Hindi pa rin makukuha yung lasa. Yung na-shake, na bote. Amen? So we are made or we are created for good works. That's our purpose. You are ready for good works. Amen po ba? Ano po ito? Romans chapter 12, verse 9 to 21. Tingnan nyo yung subtitle niya. Behave like a Christian. Ito na to. Ito na yung siserve ka na. Na-prepare ka na, na-brew ka na. Ito na yung dapat lumabas sa'yo. Ito na dapat yung amoy mo. Ito dapat yung lasa mo bilang Kristiyano. Titigan mo yung katabi mo. Titigan mo yung katabi mo. Handa ka na ba? Sabi mo sa kanya. Handa ka na ba? Ito na dapat tayo, mga kapatid. Let love be without hypocrisy. Meron pong iba kasi nakangiti sa harap mo, pero pag talikod mo, mahal mo ba yung mga kapatid mo? Ikot nyo nga yung mga mata ninyo. Ikot nyo yung mata ninyo. Mahal nyo ba lahat yan? O pag nakatalikod yung isa dyan, mo sa iba, uy, tingnan mo yun. Diba? Unang puntos pa lang. Let love be without hypocrisy. Yung iba naman, halika, libre kita. Yung pala, merong ibang agenda. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good. Verse 10. Be kindly affectionate to one another. Kaya yung iba kahit medyo sabi ni Lord, sabi ng Bible, be kindly affectionate to one another. Kasi si Lord, affectionate din siya sa amin Kind din po siya sa amin. Kaya kung hindi ka magbago, baguhin ka na sana ni Lord. With brotherly love, in honor, giving preference to one another. Anong ibig pong sabihin nun? You give chance to others. Amen? Hindi lang ikaw yung sikat. You give preference to others.
Amen ba? Hindi lang yung may mga nakasabit na ginto yung, oy, halika dito sister, I love you. Kasi ang dami niyang mga ginto, ang dami niyang alahas. No? Oy sister, dito ka sa unahan. No? Tabi ka sa akin. No? Hindi ganon. You give preference to one another. Lahat welcome, lahat mahal. Amen po ba? O tingnan, ikot nga ulit yung mata. Kaya niyo bang yakapin lahat yan? Amen ba? Kaya niyo bang mahalin lahat yan? Amen? Verse 11, ito na. Not lagging in diligence. Ano sa Tagalog to? Hindi tamad. Hindi batugan. Hello? Fervent in spirit. Maapoy. Amen. Ay, wala. Maapoy. Maapoy. Mahina pa din. Maapoy. No? Pag maapoy, dapat apoy, fire. Ganon. Amen? Maapoy. Mahina talaga. Maapoy. Serving the Lord. Maapoy sa paglilingkod sa Diyos. Hello? Kahit umuulan, hindi, pupunta kami ng simbahan. Magche-church kami, sasamba kami kay Lord. Pupunta kami ng prayer meeting. Amen? Hallelujah. Pero naintindihan ko po yung iba talagang hindi kaya. No problem. Pero pag kaya mo naman pumunta ng prayer, sumama ka sa prayer. Amen? Maapoy sa paglilingkod. Hallelujah. Verse 12, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Matyaga tayong manalangin. Amen? Verse 13, distributing to the needs of the saints. Tinutulungan po natin yung may kailangan. Tama? We help those who are in need. We are given to hospitality. Amen? Verse 14, bless those who persecute you. Pagpalain mo yung mga umaaway sa'yo. Pagpalain mo yung umaaway sa'yo. Pagpalain mo. Hindi yung magpo-post ka sa Facebook or magno-note ka pa o mag-i-story ka pa. No? Paparinggan mo sa social media. Bless them. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice. Magalak ka doon sa mga nagagalak. Yung mga masasaya sa church, makisaya ka sa kanila. Na-promote sila, ikaw hindi pa. Yes! Thank you Lord, na-promote yung kapatid ko. Amen? May bagong kotse si sister, si brother. Wow, praise God! Next na ako. Amen ba? Hallelujah. Yung isang sister, isang brother, na-commission na. Praise God! Next na ako. Amen? And weep with those who weep. Yung iba nalulungkot. Diyan ka lang muna, dito muna kami, magtatagaytay muna kami, diyan ka muna ha. Tapos namatayan. Pupunta kasi kami dito sa Batangas pagbalik ko na lang. Weep with those who weep. Sa mga malulungkot, damayan natin. Diba? Yung mga nagpo-post ng mga note o sa story, napapansin niyo po yun? Imbis na magalit ka sa kanila, alalayan mo. Nangyari, kamusta ka? Kung maaari, puntahan natin. Kung kaya natin. Diba? Hindi nyo nakikita sa church? Ba, hindi na. Tagas talaga ang ulo. Hindi ganun. Kamustahin mo? Kamusta ka? Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa magulang mo? Kamusta buhay mo? Amen? Baka may nangyari, hindi natin alam. Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Pastor ako kayo na makipag-usap dyan. No? Hindi ganon. Associate with the humble. Do not be wise in your own opinion.
Kaya, nagpapasalamat talaga ako doon sabi po sa akin. Pag nagsishare daw ako, minsan nakikita niya, may yabang pa din. Kaya, thank you talaga sa kanya. No? Alam mo kung sino ka. Hindi ko sabihin kung sino, baka kasi titigan nyo eh. Okay. Verse 17, repay no one evil for evil. Hindi ako kinamayan ni Pastor. Next Sunday, iiwasan ko siya. Sininsound lang ako. Hindi pa sininsound. Notification sound lang. Doon sa ibang GC, nagbabasa dito, yung PM ko, hindi binasa. Talaga. Mada ka sa akin. Amen? Hindi po ganon. Repay no one. Huwag mong ibalik sa kanya yung ginagawa niya sa'yo. Amen? Have regard for good things in the sight of all men. If it is possible, depende sa inyo, sabi rito, live peaceably with all men. O yun, kung paano ka makikitungo sa ibang tao, kung gusto mo payapa, nakadepende sa'yo. Tapikin mo yung balikat ng katabi mo. Nakadepende sa'yo. Huwag mong idama yung iba sa stress mo. Huwag mong idama yung iba sa problema mo sa bahay. Iba yun. Hello? Titigan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, huwag mo ko idamay. Nag-away kayo ng mister mo, sisimangutan mo yung mga kasama mo sa church, huwag mo kami idamay. Amen? Verse 19, Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. Huwag kayong magiganti. Bigyan nyo ng puwang ang galit, sabi dyan. Sabi ni Lord, vengeance is mine. I will repay. Manahimik ka na lang, hayaan mo si Lord ang depensa sa'yo. Amen? Verse 20, if your enemy is hungry, nag-post yung nag-chismis sa'yo, ang pangit nung sinabi sa'yo nung nakaraan, tapos nag-post pa siya sa Facebook, hungry daw siya. Sana may magpa-deliver ng chicken, pasta, inaway ka. Magpapa-deliver ka sa kanya ng chicken lasagna, with beef biryani, If your enemy is hungry, feed him. Kaya ingat-ingat po kayo, baka yung nagpapakain sa inyo, baka may galit sa inyo. Di ba? Joke lang po yun, ha? Pero kayo, pag may nangaaway sa inyo, pakainin nyo para tumigil siya kakangawa. Di ba? Gutom lang pala siya, kaya kanya inaaway. Kasi nakita niya, nagtayuan ka. Di ba? Nung isang linggo, nakapunta ng Bicol. Baka may naiinggit, bigyan mo ng pasalubong. Di ba? If he is thirsty, give him a drink. For in doing so, you will heap coals of fire on his head. Verse 21, do not overcome by evil, but overcome evil with good. Yan po yung aroma at lasa. Pagka ka at na-brew ka ng tama. Amen? So, to forgive 70 times 7 times. Araw-araw po yan. To pray for those who persecute you, to love those who hate you, and to serve without asking or expecting anything in return. Next. But, again, ang tsaa, hindi lahat paborito, hindi lahat gusto. And as you follow Jesus, you will not be everybody's cup of tea. Alright? You will not be everybody's cup of tea. Sabi dito ni Pablo, thanks be to God who always leads us in triumph in Christ and through us diffuses. Amen? Diffuses. Ano ibig sabihin nung nagdi-diffuse? Through you, sumisimoy. Sumisingaw ang amoy na mabango. Through you. Amen? Tignan nyo yan,
through you diffuses the fragrance of His knowledge in every place. Kahit saan ka nagpupunta, no? Sumisingaw sa'yo yung amoy ni Kristo. Hallelujah. For we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. Iba yung amoy mo, iba yung lasa mo sa mga maliligtas at sa hindi maliligtas. Sabi ni Pablo, to the one, doon sa mga maliligtas, we are the aroma. Ay, doon pala sa hindi maliligtas, we are the aroma of death leading to death. You will not be everybody's cup of tea. Doon sa mga hindi daw maliligtas, hindi sila hindi sila lalapit sa'yo, aayaw sila sa'yo, hihiwalay sila sa'yo, ayaw nilang maalala na naging kaibigan ka nila. Kasi nga, nagpo-post ka na about kay Jesus, puro na lang Bible verse pinopost mo, you will not be everybody's cup of tea. Amen? But, to the other, you are the aroma of life leading to life. Amen ba? Kaya nga hindi naman po lahat ng dumadaan doon sa dinaanan po namin na bilihan ng tsaa, hindi naman lahat bumibili ng tsaa eh. Pero doon sa mahilig sa tsaa, at yung nalasahan na, yung totoong tsaa, wow, sarap nito. Babalik-balikan mo talaga. Amen po ba? Okay? Now, again, this is not about us. It's about Jesus. Because Jesus is God's cup of tea. Amen po ba? Nadamay lang tayo. Jesus is God's cup of tea. In Luke chapter 3, in verse 22, the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon Jesus, and a voice came from heaven which said, "You are my beloved Son, in you I am well pleased." When the Father sees the Son, He is the Father. The Son always pleases the Father. Amen ba? Amen ba? Like us, or like the tea, merong preparation, merong brewing, at merong serving. Si Jesus was already prepared from the very beginning. Wala pa po yung nilikha, wala pa yung mga bundok, wala pa yung mga dagat, wala pa lahat. Jesus was already prepared beforehand. In Revelation chapter 13, in verse 8, sabi rito, Jesus is the Lamb who was slain from the beginning of the world. Hindi pa man po siya napapako literal sa cross. In the foreknowledge of God, He was already slain. He was already crucified. He was already prepared. Why? Because in the foreknowledge of God, He knew that we will be sinners. Amen ba? Lahat ng gagawin natin will not be sufficient for us to go or to get to heaven. So God prepared Jesus. Hello? He prepared Jesus. And Jesus, next, is infused or brewed. Nababad siya sa Holy Spirit. He is infused with the Holy Spirit. That's why He is able to diffuse the Holy Spirit or to give the Holy Spirit. Sabi dito sa John chapter 1 verse 32 to 34, and John bore witness saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and He remained upon Him. Ang Holy Spirit daw bumaba papunta sa ating Panginoong Hesus at nanatili kay Jesus. And from then on, nanatili sa Kanya ang Holy Spirit. Sabi sa verse 33, I did not know Him, but He who sent me to baptize with water said to me, upon whom you see the Spirit descending and remaining on Him, this is He who baptizes. Napakaganda nito. Why? What is the meaning of baptize? It's to immerse. Amen? It's to be soaked. Hello? Mababad. This is He who baptizes. This is He who infuses. This is He who soaks with the Holy Spirit. It's not the church, it's not a pastor that releases the Holy Spirit in you. It's Jesus. Amen ba?
When you take hold of Him, when you take hold of His Word, He infuses you with His Spirit. Amen ba? And when He infuses you with His Spirit, you begin to diffuse the fragrance of Jesus. You begin to diffuse Christ-likeness. Amen? Kapag na-infuse sa'yo ang Holy Spirit, the Holy Spirit in you initiates or sparks a desire or a deep desire, a deep longing for His Word. Kaya nagtataka ka, bakit uhaw na uhaw ka magbasa ng Bible? Bakit gusto mo lagi nagpe-pray ka? Bakit gusto mo lagi may makausap ka, masyaran ka ng Word of God? It's because of the Holy Spirit. Amen ba? Okay? And lastly, Jesus came to serve. He gave His life. Sabi ng Mark chapter 10 verse 45, the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. And Jesus will not be everybody's cup of tea. Katulad po nung tsaa na binabanggit ko po kanina pa nung nagsisimula pa lang tayo. Not everyone will like to drink tea. But the one who have tasted and seen what the Lord can do, amen? Iba yung magiging approach or response nila about Jesus. Amen? In 1 Corinthians chapter 1 verse 22 to 24, the Jews request a sign and Greeks seek after wisdom, but we preach Christ crucified. To the Jews, Christ being crucified is a stumbling block. And to the Greeks, Christ crucified is foolishness. Parang po yan. Pag may mga kaibigan ka, when you begin to post things about Jesus, nakukornihan na sila sa'yo, it's because they're like these people. Foolishness ang pagsusunod kay Lord. Dahil kaibigan mo sila, makikisama ka pa rin sa kanila. Okay lang sa'yo na ganun pa rin yung buhay mo kasama nila. Kasi hindi mo talaga mahal si Lord. But, to those who are called. If you are really called, sabi ng 1 Peter 1 verse 6 to 8, this will be my last verse. In this, you greatly rejoice. Though now, you have been grieved by various trials. It results in your praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ. Amen ba? Kahit na anong mangyari sa buhay mo, because you are like the tea leaf. You begin to praise and glory and honor when Jesus Christ is revealed to you. Kapag binabasa ang Bible and you begin to see how Jesus is alive in the scriptures. Amen ba? You begin to praise Him. Hallelujah. In everything you see, in everything you do, kung saan ka nagpupunta, nakikita mo yung kagandahan ng Panginoong Hesukristo, you begin to praise Him. Because you are called. Amen ba? Though you have not seen Him, kahit hindi mo pa siya nakikita. Amen ba? Katulad nung tama yung timpla niya, kita, alam mo kung nasan yung totoong tsaa. Because you know the smell of the real one. Amen? You will know the taste of the real one. Amen? Though you have not seen Him, and though you do not even see Him now, you believe and trust in Him, and you greatly rejoice and delight with inexpressible and glorious joy. Amen ba? Hello? Ganon po ang ating Panginoon. Para po siyang tsaa. Is Jesus your cup of tea? Hello? Is Jesus your cup of tea? Hello? Let us all stand up.
In John chapter 7, in verse 37 hanggang verse 38. God wants us to be infused or to be brewed in His presence. Sabi ng John chapter 7 verse 37 hanggang verse 38. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Verse 39, But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in Him would receive. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Amen. Alam niyo po, marami pong tao gusto magamit ng Diyos, but they are not thirsty for Jesus. Jesus is not their cup of tea. Their cup of tea is the ministry. Amen. Jesus should be our cup of tea. Ina-enjoy mo ba si Jesus? You should enjoy Jesus. You should be satisfied with Jesus. Amen ba? Who wants to be filled? Who are thirsty? Come. Hallelujah. Dito po kayo sa harapan. Sige po, let us sing a song.